Tara na, samahan niyo ulit ako dito sa may lugar na Pandan, Naga, Cebu. Medyo may katagal na kasi akong hindi nakapunta dito eh. Pero medyo natatandaan ko pa to. Alanganin kasi yung lugar dito. Pagpunta ko dito, medyo nag-iba na yung tulay eh. Kasi nga talagang luman-luma na talaga. Saka yung mga baka nila, talagang wala ng mga welding. Kaya napansin ko, yung pagdating sa dulo, may nakaharang. Kaya ang ginawa ko dito bumalik ulit ako. Buti na lang may nakausap ako na sa kabila daw ang daan. Dito daw. Medyo naligaw ako dito sa lugar na to. Malayo kasi ang daan kasi doon sa kabila. Nung araw napakalis ito. Meron naliligo, meron naglalaba, at saka hindi pa ganyan yung kanyang itsura. Ang tuloy pa ng araw dyan yung mispong kawaii lang talaga na lubid na mataba, na abaka kung tawagin. Ito siya ngayon, bakal na ang ginawa. Nung araw nang nagpunta ako dyan, ay talagang puro kawayan dyan. Tapos ang putik, bago ka makatulay. Alanganin talagang lugar ito. Buti lang, mayroon akong kakilala na tiga rito. Nilakad ko na lang. Total, sabi doon nila, malapit lang dito ang bahay. Ito na pala siya. Sabi daw, teka lang daw, chesikwento niya yung mga alagang niyang mga baboy. Grabe, ang ginawa talaga dito. Tamang-tama, wala pang mga masyadong nagpapagamot. Kaya dahil-dali akong magpatingin sa kanya. Kilalang kilala rin kasi siya na tiga rito na isa sa mga pinakamagaling na manggagamot. Dadasalan at ang kanyang gamot ay hihipan ka lang na may halong orasyon. Karamihan dito ay mga dayo. Talaga naman lahat dinadagsaan siya. Hindi naman ng iba na walang pang bayad sa ospital. Kaya naiisipan nila, dito kasi donation lang. Kahit anong gusto mong ibigay, pwede. Itong lalaking to, may sakit to sa puso. Finding ng doktor sa kanya talagang kailangan daw siya na maoperahan. Ang problema wala daw siyang pera. Ang gamutan dito ay isusuot mo yung buong pangalan mo, tsaka yung problema mo sa buhay na pinagdaanan mo at yung gusto mong hilingin para sa kanya. Dapat daw ay pananampalataya ang kinakailangan daw. Tsaka niya dadasalan at babasahin niya kung ano ang pakatao mo. Ito pala yung mga kinabubuhay ni nanay, mga gulay, mga mais. Ito ay ginagawa nila na ginigiling at ginagawang bigas. Ito yung mga karamihan na ginagawa nila na pangsaing sa mga Bisaya. At dito rin sila kumukuha ng mga pantalbos na pangsigang. Habang wala pa mga pasyente niya na nagpapagamot sa kanya, ganyan muna ang ginagawa niya. Kumukuha siya ng mga gulay at mga talong at binibenta sa mga bahay-bahay at saka sa palengke. Dahil dito ay napagtapos niya lahat ang kanyang mga sa pag-aaral, mga kanyang anak. Dito na rin siyang humihingi ng tulong si Senyor Santo Niño. Itong nagpapagamot to, sabi ni nanay, na para napaglaruan daw siya ng duwende. Pero sabi na nagpapagamot na may sakit daw siya na tuberculosis. Ang pinagkataka ng manggagamot, hindi daw tuberculosis ang sakit niya. Nakikita niya na kinaiinggitan siya. May mga galit sa kanya mga tao. Hindi siyang sinasabi na Latin kung tawagin. Hindi ko masyado maintindihan Bawal ko daw sabihin yun. Ayaw paalam ni nanay. Ito ay dasal o sumpa na di pwede paalam sa iba. Siya lang daw ang nakakaalam ng ganong salita. Gusto daw siyang lagyan ng sakit na may alam sa kulam. Medyo dumadami na ang mga tao dito, mga nagpapagamot. Martes at Friday daw ang malakas na gamutan dito. Dahil malakas daw ang kapangyarihan ng ganong araw. Alanganin pala yung punto ko dyan. Dinilungan ni nanay itong oil na to or may halong bulong. Pwede niyang lagyan na matinding energetic. Nakakaalam din daw siya sa mga kulam. Tinanggihan niya ang mga ganong offer na gustong gumanti. Kaso ang problema kasi kay nanay ay nirespetan siya. Pero ginagamot niya yung kanyang sarili para hindi na siya muling magalaw. Itong matandang to ay nagpagamot na ilang beses na pabalik-balik dito kay nanay. Dito sa manggagamot, balik-balik lang daw kasi yung kanyang sakit. Ito yung mga apo niya, balik din magpatingin. Ito ay dinala sa ibang albularyo pero di gumaling. Nang makita ng manggagamot ay hindi niya sinusunod ang mga rules na dapat niyang gawin. Dahil na matanda, kala niya na okay na ang lahat. Pero sinabi ng manggagamot ni nanay na huwag mag-alala at muli siya na bulungan at hawakan na medyo naprangka si nanay sa mga sinabi at binulungan ulit para maging maayos. Ang problema, may matinding sakit pala siya. Hindi ko na babangkitin dahil ayaw pabangkit na manggagamot sa akin kung anong klase ang sakit niya. Kaya eto, hinaplos ulit niya ang kanyang leeg at pinapapunta siya ng madaling araw ng 4 a.m. ng umaga. Malapit sa sementeryo doon sa pinakamalaking puno daw. Taon na kasi itong dinadaing ni nanay itong bewang.
Change topic muna tayo Napupuna ko kasi pag ako nagbo-voice over. Pagdating dito, kurap na kurap yung video. Hindi ko talaga masig. May gusto akong sabihin. Hindi ko masabi lahat. Palampasin ko na lang muna to. Pagdating dito, laging okay naman yung video. Ituloy ko na lang. Ito po yung kanyang pamangkin na bata na pabalik-balik daw ang kanyang sakit. Kasi nga yung kanilang bahay ay liblib na lugar. Kaya daw gusto daw na munang makita ng manggagamot. Ito meron namang ibang na nakapagamot sa kanya. Hindi naman daw sakit. Na lagi daw may tao sa loob ng bahay doon. Na walang tao. Yung minsan pero madalas nang ginagawa. Kaya hinawagan ni ate itong nung kamay ni nanay. Nang makita niya ay isang ina na namayapa na naandun lang sa kanila bahay. Nakaugalian kasi na tumambay sa oras ng gabi sa kusina at minsan sa labas. Nakakasanayan kasi ng nanay niya habang wala pa siya ay hinihintay siya bago sila matulog na kasama ang kanyang asawa at apo. Ito ay isang Latin na tinatawag nila. Marami kasi hindi nakakalam dito. Ito ay isang dasal na paulit-ulit. Kailangan daw ay kabisado mo to. Maraming klaseng kasing Latin. Pinapasok niya sa loob ng rosaryo. Dadasalan ng albularyo yan or manggagamot. Tapos bibigyan ka ng rules kung ano ang dapat na gawin or mga bawal na hindi pwede. Kailangan mo daw ulit dasalan to kung mawala ng bisa. Tinuturo daw niya ito bago mo ito kunin. Mas malakas daw to pag daw gabi na oras na kukunin mo. Araw ng Friday. Malakas daw to pag mayroong buwan. Meron din mga Latin na tubig na nilalagay sa mineral water na may bulong. Ito, pinacheck ko to kay Nanay Nita. Nanay Ining. Ito, pinacheck ko kay Nanay Ining na meron daw kami makukuha dito. Tsaka meron daw sa akin maging sponsor. Pero hindi siguro mga ilang kabwa. Pero expected niya mga May atod pa sa June, July. Atod sa Pero katuig ha. Paabutan. Pila ka tuig. Ay sabihin, karon to ikatuig ra, boss. Yun daw mga June o July daw. Pero do ako mag-alala, may tutulong at tutulong sa akin at maging sponsor. Okay. Huwag ngayon mga sponsor, masigin na dyan ka. Maraming mga bagay na hindi natin maintindihan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba tayo dito sa mundo. Ililihis ng may kapal. Diyos lang siguro makapagsabi kung hanggang kailan tayo mananatili dito sa daigdig dahil ito ay isang kasalanan.